Anong kalokohan na naman ito, Saldico? So, eto po ay article ng Manila Times. Nasa English kasi, so translate ko na sa Tagalog para mas lalo nating maintindihan. Itong si Saldico at yung isang young goons sa Kamara de Representante ay inaakusahan ng pagdadiver ng pondo na 1.12 billion pesos para sa kanilang pansariling interes. Basahin natin to. Hello, Saldi ko. Eto, inaakusahan ni Tabaco City Mayor Crisel Lagman ang mga kinatawan ng Ako Bicol Party List na sina Elizalde Zaldico at Raul Angelo Gil Bungalon. Bungalon. Bungalon o Bungalon? Okay, anyway. Si Raul Bungalon ng pagdadivert ng 1.12 billion pesos lang naman mula sa 2025 General Appropriations Act na nakalaan para sa mga proyektong pangkaunlaran sa unang distrito ng Albay at itinulak umano ang 750 milyong proyektong infrastruktura na napunta sa isang beach property na pag-aari ng pamilya Go. Imagine. Papagandahin ninyo yung mga infrastructure papunta sa beach property ninyo? Talaga? Hindi pa man din natatapos yung mga akusasyon sa inyo na maraming korupsyon na nangyari sa flood control projects dyan sa Albay. As eto na naman kayo, grabe no, pakapalan talaga ng mukha no, itong si Kokey talaga eh. Anyway, si Kokey, si Saldi ko. Sinabi yun ni Daryl Yap. Anyway, as in, ganito kakapal yung pagmumukha ninyo kung totoo tong aligasyon na to. Basahin natin ulit. Ayon kay Lagman, sa panayam ng The Manila Times, ang mahahalagang proyekto sa unang distrito ng Albay ay iminungkahi ng kanyang yumaong ama na si dating kinatawan Edsel Lagman. Okay. Sumalangit na yung kalulwasan ni Edsel Lagman, no? Ay dumaan sa masusing konsultasyon kasama ang mga benepisyaryo at inendorso ng mga lokal na konseho ng munisipyo at Regional Development Council. So, may masusing pag-aaral na itong pupuntahan dapat nung pondo ay talagang magbe-benefit yung mga mamamayan dyan sa Albay. Pero, ba't ganito? Gagi. Gayunpaman, natigil ang proyekto dahil sa kawalan ng pondo. Ang inilipat na pondo ni Saldico at Gil ay tinatayang 1.12 billion pesos, humigit kumulang 300 million ng pundong iyon ay nakalaan sana para sa pagpapagawa ng mga proyekto tulad ng restoration ng St. John the Baptist Church, Coastal Road sa Tabaco, mga tulay at kalsada ani Lagman. Grabe, imagine yung pondo pala na yun dapat mapupunta sa restoration ng isang simbahan. Imagine guys, pati yung pondo para sa simbahan, kakamalin nila. Ano ba to? O tingnan ninyo, mga tulay, mga kalsada. Grabe. Saan kaya napunta talaga ito? Ang sabi dito sa dito sa una kanina, beach property. Beach property na bahay bakasyunan? Okay, tuloy natin. Sa 1.12 bilyong pisong itinalagang pondo ay inilipat sa isang proyektong road concreting sa barangay Alimsong, Santo Domingo, isang maliit na coastal barangay na may humigit kumulang 337 pamilya. Ba't naman dun inilipat? Ang multi-lane, multi-lane sa isang maliit na coastal barangay, kagi. Ang multi-lane road concreting project na ito
ay papunta sa resort ng dating kinatawan ng Ako Bicol Party List na si Christopher Ko. Kaya naman pala. At ang bago, may bago. Beach property na pag-aari ng mga pamilya ko, dagdag pa niya. Nakapagpatayo na din si Saldi ko ng bagong beach property. Gagi. Multi-lane road sa isang maliit na coastal barangay. Tuloy. Si Christopher Ko ay tumatakbo para sa pagkakongresista sa ikalawang distrito ng Albay sa darating na halalan sa 2025. O alam nyo na, mga taga 2nd District ng Albay, wag nang iboto yan. Ang natitirang bahagi ng pondo, inilipat ay napunta sa mga proyektong kalsada sa isla ng Kagraray, kung saan matatagpuan ang mga ari-arian ni Saldi ko, partikular na sa Kabulakaw, Manaet, Tanagan at Maatas. Ang daming lugar. Di ba ang daming property ni Saldi ko. Pinapakalsada inaayos yung kalsada papunta sa mga ari-arian ni Saldi ko. Gogi. Idinagdag pa niya na ang kasalukuyang konstruksyon ng mga road network sa barangay Kabulakaw at barangay Manaet sa isla ng Kagraray, bayan ng Bakakay, ay nagdudulot ng matinding pagbaha sa mga naturang lugar. So nagkukos pa ng problema ngayon yung yung pinapagawa mong daan papunta sa property mo. Wala talaga pag-aaral, pakialam sa mga tao dyan. Basta maganda yung daanan papunta sa aking resort o sa aking mga ari-arian. Ang galing ni Saldi ko. Sinusubukan ng The Manila Times na kunin ang panig ni Ko sa pamamagitan ng kanyang mobile phone at sa kanyang mga tauhan mula pa noong Lunes. Siyempre, tahimik yan. Ngunit hindi sumagot ang kampo ng mambabatas at wala pang inidalabas na payag ukol sa paratang nilagman. Siyempre, ganyan din yung ginawa niya di ba? Pagkatapos ng bicameral, naglaho na siyang parang bula. Sabi, nag-resign daw. Baka naman tinanggal. Pero grabe dami niyang ari-arian sa iba't ibang part ng Albay na meron siya sa Kagbulakaw, Manaet, Tanagan, Mataas. Grabe. Dahil sa pagkakatanggal ng pondo para sa unang distrito ng Albay, nagpasa ng resolusyon ang Sangguniang Panlunsod ng Tabako upang hilingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang pundong tinanggal mula sa 2025 GAA para sa mga proyekto ng naturang distrito. Bisyo na ng administrasyong ito yung mga pagtatanggal ng mga pondo sa iba't ibang mga proyekto at mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ay nakaw, Saldi ko. At ikaw, young goons na si Bunganon. Ano ba naman ito? Ang kakapal ng mukha ninyo. Alam nyo kung kasuhan nyo na. Iakyat nyo na. Kasuhan nyo tapos magganito kayo. Hello, Saldi ko. Hello, Hilbunganon.